Sinisikap pa rin ng mga bumbero na apulahin ang apoy sa Tutuban Mall. 2 araw nang nasusunog ang gusali pero hirap pa rin silang labanan ito dahil sa kapal ng usok. May news to go si Chino Gaston live. Chino. Yes, Howie, 2 araw nang kinakain ng apoy yung cluster building ng Tutuban Mall at hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap ng mga tauhan na pamatay sunog na apulahin ito. Balot pa rin sa makapal na usok ang building. Walang patid ang pagdating ng mga fire truck para apulahin ang apoy. Mula kahapon pansin na kumalat ng apoy hindi lamang sa ibang parte ng building kundi pati na rin sa pangatlo at pang-apat na palapag. Pansin ang nagkatanggalang roof tiles o shingles ng gusali matapos tumagos ang apoy sa bubong ng building. Ang mga bombero hirap pa rin sa tindi ng usok na nagmumula sa loob ng building. Ayon sa BFP, sinisikap ngayon na makontain ang sunog at huwag nang pumalat sa iba pang bahagi ng mall. Ang babaeng ito na may pwesto sa loob ng mall sumugod kanina para kunin ang kanyang mga paninda. Namataan kasi kanina na may mangilan-ngilang tenants na nakapaglabas ng gamit mula sa cluster building. Pero sa pagkakataong ito, agad hinarang ng mga gwardya ang babae. Pansin din na napadpad ang makapal na usok tungo sa ilang residential condo units malapit sa lugar. Narito ang mga pahayag na nakuha natin mula kaninang umaga. Siitin lang ang nasusunog. Alauna, nandyan yung bumbiro nakapaikot. Isang stall lang, hindi pinapasok nila kasi wala pang order si sir. Hello! Emergency sunog ang pinag-uusapan. O nga, hindi naman pala naapula. Ano kami ngayon? Nga nga? Kung kaya namin makuha para sa amin, kukunin namin. Ayaw nila kami papasukin. Hanggat hindi pa sana masusunog. Sayang din naman, sir. Laking bagay din naman sa amin. Nawala na nga po kami ng pwesto, mawawalan pa kami paninda. Kaya pa naman namin isalba. Howie, sa ngayon ay nasa Task Force Delta pa rin ang alarma nitong sunog at sa impormasyon na kuha natin mula dito sa ground commander, meron na rin mga tao ang BFP na nakapasok sa loob ng building gamit ang kanilang mga breathing apparatus at patuloy na pinapatay yung sunog na ayon na rin sa impormasyon na nakuha natin ay patuloy pa rin nagliliyab sa loob. No? Isa sa mga rason kung bakit napakahirap daw patayin ng sunog na ito ay dahil yung mga combustible material sa loob gaya ng tela ay kahit mabasa daw ng apoy, yung mga baga nito ay nananatili pa rin daw sa loob ng mga tambak-tambak na mga tela na nasa loob. Kung kaya't mapabayaan mo lamang ng ilang minuto ay muli itong magliliyab. Sa ngayon, mapapansin mo sa aking likuran na parang lalo pang lumalakas itong usok na lumalabas dito sa building at hindi pa nga tiyak kung anong nagiging epekto nitong makapal at maitim na usok dito naman sa mga residential condo units na mga high-rise na nasa paligid ng nasabing nasusunog na mall. Howie. Chino, kumusta naman yung response time ng mga bumbero? Kasi sinabi ng isang vendor kanina, parang nag-umpisa sa isang stall pero hindi sana napatay ka agad bago kumalat. May katotohanan ba yung sinasabi ng mga ilang vendors dyan? Howie, hindi natin ma-verify ito yung actual statements nitong ina-allege nitong tindera na nakausap natin kanina. Kasi sa ating pagkakaintindi, itong Tutuban Mall, meron din sariling sprinkler system at meron din itong sariling on-site na bombero at fire truck. Kung kaya't hindi natin malaman kung saan din nagmula yung information na ito. Pero ang alam natin kasi dito, malapit lang ito sa Divisoria, itong Tutuban Mall. O, nandito mismo sa Divisoria at malapit din sa Chinatown na napakarami yung mga volunteer na fire volunteers dito at mga fire trucks at pati na rin yung mga fire stations dito sa lugar na ito. Kung kaya't hindi natin ma-verify kung gaano nga kabilis yung response time. Pero alam natin, hirap na hirap ang mga bombero kasi kahapon pa nila sinusubukan, buong araw na sila, mula pa ng madaling araw ng kahapon, ay sinubukan na nila itong patayin ng sunog na ito. At sa pagkakaintindi nga natin, batay sa impormasyon na kuha natin mula sa BFP, nagpapatupad na nga ng shifting dahil yung mga bombero kahapon na sumabak buong araw ay nagpapahinga naman sa mga sandaling ito. Howie. Nabanggit mo nga na may sprinkler system. May impormasyon ba na kung gumana ito o hindi? Isa yan sa mga inaalam ngayon, Howie, kasi kung may sprinkler system nga at gumana ito at nagmula nga sa isang stall lamang yung nasabing sunog, ay parang hindi rin na-explain sa ngayon kung bakit kumalat ito at ito nga, napakalaki na nasunog sa mga sandaling ito. Kaya isa ito sa mga rason kung bakit patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection at hindi pinapagalaw kanino man itong crime scene o itong sinasabing fire scene
para malaman kung ano talaga ang naging sanhi ng apoy na ito. Ano yung kasalukuyang sitwasyon? May mga bumbero ba na nasa loob ng mall ngayon at sinusubukang patayin yung sunog? May access ba sila sa loob ng mall sa ngayon? Yes, meron silang access sa ngayon, Howie, pero ang pagkakapaliwanag sa atin, kulang nga ito yung mga tinatawag na breathing apparatus that will enable yung mga ating mga bumbero na makapasok bitbit ng kanilang mga fire hose sa loob mismo dahil napakakapal nga ng usok na nagmumula dito sa mall. Hindi basta-basta makakapasok ang sino man na walang breathing apparatus. At batay na rin sa pakikipag-usap natin doon sa mga Bureau of Fire officials kahapon, nagsosource na nga daw sila ng breathing apparatus mula sa ibang mga distrito para maparami lamang ang mga bomberong nakakapasok sa loob ng mall para ma-combat nga o mapatay itong sunog na nagliliyab pa rin hanggang ngayon sa loob. Okay, maraming salamat, Chino Gaston.